Tingnan ko, biglang tumalon ang isang nilalang sa tubig. Ini-imagine pa ng mga nasa taas ang kanilang buhay at kamatayan. Hindi nila alam na malapit na pala ang totoong panganib. Isang lalaki pa ang naghagis ng lata ng beer sa tubig sa panunukso. Makalipas ang isang segundo ay sumabit ang lata sa buntot ng halimaw. Pagkatapos ay hinayla sa tubig. Akala ng mga taong nakakita nito ay dolphin ito. Mabilis silang naghagis ng mga bagay sa ilog. Nagalit ito sa halimaw. Sa oras na ito ay natuklasan, huli na. Dumating ang halimaw at nagsimulang pumatay ng mga tao. Lahat naghihirap. Nagulat din sila sa eksenang nasa harapan nila. Pagkatapos mag-react ng mga halimaw ay agad silang nagtakbuhan. Ang taong ito ay bahagyang minamaliit ang bilis ng halimaw. Agad na nakaharang ang daan. Kung mabagal siyang tumakbo, pagkatapos ay itatapon siya sa lawa. Takot na takot si Gang. Agad siyang tumalikod at tumakbo. Agad siyang hinabol ng halimaw mula sa likuran. Sa panahon ng panganib, comfortable pa rin ang isang batang babae sa pakikinig ng musika. Hindi niya alam na papalapit na ang halimaw. Saglit na lumingon siya, isang kuko na nakadikit sa lupa. Pagkatapos ay kinaladkad siya ng ilang metro sa isang iglap. Napakabilis. Halimaw sisingilin sa karamihan ng tao. At nagsimula na ring manghuli na parang katay. Lahat ay natatakot, hanggang sa nagmamadali silang nagtago sa kung saan. Sumunod na sana sa likod ang isang babae para pumasok. Ngunit huli na siya at nakalock sa labas. Sa katunayan, ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar pa rin. Maswerteng nakatakas ang babae, pero hindi ganun ang mga tao sa loob. Ilang sandali pa, mabangis silang inatake ng mga halimaw. Tuloy-tuloy na tumunog ang mga tawag para sa tulong. Ito ang kapalaran ng mga hindi natatakot sa kamatayan. Sumugod sila nang walang pakialam sa kanilang sariling kaligtasan. Kapag nag-iipon sila, halimaw samantalahin ang pagkakataong ito na lumabas. Ang matabang lalaking tumatakbo sa harapan ang naging target ng halimaw. Si Juan na nakakita nito ay agad na binuhat ang bato mula sa lupa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa paghagis ng bato sa halimaw. Masakit talaga, para kang nakikipaglaban sa mga halimaw gamit ang mga itlog. Galit na galit ang halimaw. Agad niyang dinala ang karatula na may timbang na 1 tonelada. Kasama si John. Pareho nilang ginamit ang buong lakas para sumugod sa halimaw. Nagtagumpay ito sa pag-akit ng atensyon ng halimaw. Isang kagat lang. Napalunok siya ng isang matabang lalaki na tumitimbang ng daan-daang tonelada sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon ay naisipan nilang tumakas. Huli na, sa kabutihang palad nakapagtago siya sa ilalim ng kotse sa oras upang maiwasan ang trahedya. Sinubukan niyang iangat ang karatula para iligtas si John. Ang kanyang mga baga ay pumutok sa buntot ng halimaw. Isang nakakabinging hiyawan ang umalingaw-ngaw sa tenga. Dahil sa takot, agad niyang sinamantala ang pagkakataong makatakas. Nabunggo niya ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay binawi ito ng walang sabi-sabi. Hindi sinasadyang nahulog siya sa lupa. Takot na takot siya, kaya hindi niya maiangat ang ulo niya para tignan. Kinuha niya ang braso, pagkatapos ay subukang bumangon ng mabilis hanggat maaari. Nang lingunin niya, napagtanto niyang hindi niya ito anak. Ngunit huli na, ang kanyang anak na babae sa likod ay nahuli ng isang halimaw. Ilang sandali pa, nabalot siya ng buntot ng halimaw. Pagkatapos ay mahigpit na tumalon sa ilog. Pinagmamasdan ng kanyang anak na dahan-daang umalis. Galit na galit si Gangdo. Gaano man, dapat niyang mahuli ang halimaw at iligtas ang kanyang anak na babae. Sa kasamaang palad lumangoy ang halimaw sa kabilang panig. Nilunok niya ang bangkay sa isang lagok. Pagkatapos ay dahan-daang nawala sa tubig. Nakikita ang larawan ng kanilang anak na babae. Napakalungkot ng pamilya ni Gangdo. Ang babaeng iyon ang tanging pinagmumulan ng buhay nila. Napakabilis na nakwarantin ng hukbo ang mga tao rito. Nilagay din sa bag si Gangdo. Siya ay dinala pabalik para sa pananaliksik. Ang sino mang makaharap sa halimaw ay magkakaroon ng virus. Ang Gangdo ay walang pagbubukod. Nakaramdam ng matinding pangangati ang buong katawan niya. Nang akala niya ay nasa panganib siya. Laking gulat niya nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa kanyang anak. Pero masama ang signal, kaya malabo lang marinig niya. Ang babae ay nasa isang napakalaking kanal. Dumating siya para humingi ng tulong. Sana mailigtas niya ang kanyang anak. Kapag narinig ito ng ibang tao, agad naman siyang tumawa. Paano makakaligtas ang dalaga kapag nahuli ng halimaw? Kaya wag kang mag-ilusyon. Akala niya wala ng ibang paraan. Bukod sa tumakas kasama ang pamilya niya para makaalis dito, ang kakaibang ulo nito ay agad na naghihinala sa ibang tao. Nagsitaka silang tumakbo, sa wakas ay sumakay na sila sa sasakyan. Pagkatapos ay maghanda na umalis sa lugar na iyon. Ginamit nila ang lahat ng kanilang ipon para makabili ng 3 baril mula sa mga gangster. Pagkatapos magbayad ng inspector, at nagsimula ang landas ng paghihiganti. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng mga bakas ng mga halimaw. Ang halimaw na ito ay nagsimulang umatake sa 2 lalaki. Walang makakatakas sa mga halimaw. Makukulong sila nito. Mabilis na naibalik ang magkapatid sa kanilang pugad. Sinabi sa kanya ng kanyang ate na kailangan niyang protektahan ang kanyang kapatid.
Pagkatapos ay bumalik sa kanyang mga ninuno. Nagkataon lang, dito rin siya nagtatago. Kapag nawala ang halimaw, niligtas niya ang dalaga. Sino ang nakakaalam? Ibalik ang halimaw na iyon ng mabilis. Pinaikit ng takot ang mga mata ng dalaga. Pareho silang nakahiga sa lupa. Mabuti na lang at hindi napansin ng halimaw ang dalawang tao. Pansamantala silang ligtas. Sa oras na ito nakita ng iba ang mga bakas ng halimaw. Agad niyang inilabas ang kanyang baril. Pagkatapos ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake.